Good afternoon mga ka-Sweet Langs! It's me again, ka-Sweet Langs channel. So, it's his tingi. Labs na yung ano? Andito na yung bangos. Di ba magbag? Manok pala yun. Asan yung bangos? Anya, parang ni Mary Loves ko. Ayan pala yung bangos, mga ka-Sweet Langs. Oh, sanya, mga... So, this is what he's doing right now. Ipakita mo! Ayun na naman yung magpakita sa vlog ko. O, diba? Ayan, nakapajama ng aking baby loves. Pag na-choke siya, ganyan ko siya, oh. Ay, pag na-choke yung mga pasyente, diba? Heimlich maneuver. Heimlich maneuver yun. Ito ang ating coconut milk. So, mga ka-Sweet Langs, dahil nga magdibilo-bilo tayo, uunahin natin yung glutinous rice. And pinut away ko na, ipuput aside ko na itong kalahati dahil pangit din pag masyadong madami yung gagawin mong coconut, yung gagawin mong glutinous. Tsahin mo lang hanggang sa makuha mo yung tamang consistency. At the moment, parang kulang pa yung water ko. So, I have to add additional water. Usually, gumagamit kami ng tap water for everyday use. But we noticed that sometimes nag-lose ng bawal yung husband ko, kaya we decided just to buy our water for drinking. So maybe for cooking, we can still use the water from the tap. But kung iinom ka ng fresh water, mas magandang bumili ka na lang. I mean, okay, parang ang unti na. Okay, and I'll show you the result of the base of the mixture. Mukhang okay na ito mga ka-Sweet Langs. Ready na tayong magbilog-bilog mga ka-Sweetie Pie. Pag gagawa ka lang kasi ng bilo-bilo, it requires a lot of effort kasi bibilog-bilugin mo talaga lahat yung glutinous. Naaalala ko pa pag may birthday sa amin, hindi nawawala ang recipe na bilo-bilo. Kasi ganun kami sa probinsya mga ka-Sweet Langs. Pag may birthday, it's gonna be, everyone is going to help you to prepare for the food. Pupunta yung mga kapitbahay nyo, yung mga auntie mo. Pupunta silang lahat para i-help yung family to cook. I don't know how do they prepare birthdays in other part of the Philippines, but that was my family's used to do when I was during my childhood. So, ganun pa rin naman until now. And this is gonna be our base na. Pag na gawa mo na yung ganitong consistency, yan, ayan, pwede mo na siyang bilog-bilugin, okay? And then, magbibilog-bilog na tayo. So, mga ka-Sweet Langs, na-ready ko na ang ating ingredients. Look, andito na ang ating kamote. And ito na yung ating glutinous rice. Nandyan na din yung saging. And yes, of course, andito na po yung jackfruit natin. Diyan na yung langka. And then yung gagawin natin, yung gagamitin nating gata. And lalagyan natin yan ng vanilla powder. Oh, no powder. Vanilla extract. Okay? And yes, magpapakulo na po tayo ng liquids ng ating bilo-bilo. And this is my husband's cooking naman. It's ready na din yung kanyang pangpansit. Andyan na din yung vegetable, yung bell pepper, carrots, broccoli, and cauliflower. And then yung panggisa. And then of course, gagamitan natin yan ng chicken
cubes dahil chicken ang gagamitin ni husband. Yan, na-prepare na din yung chicken natin mga kasutlangs. And nagmamarinate na din siya ng ang fried chicken para pangbaon niya sa susunod na araw. Pag naluto na yung tapioca, dun natin ilalagay yung mga ibang vegetables. So, mga kasweetlangs, ilalagay na natin ang ating gata. Oh, nagigisa pala yung husband ko para sa pansit. So, huwag kayong makonfuse dahil alam nyo, ito talaga yung bonding time namin. Mahilig kasi kaming magluto mga kasweetlangs. So, alam nyo naman, pampa-iwas ng pagod. So, I mean, alam nyo naman, pag pagod tayo, kailangan nating kumain ng masarap. And para sa aming dalawa, pagkakain ka ng masarap, it should be Filipino food, diba? So, ang gagawin na natin is, ipapakulo na natin yung coconut milk. And then, pag kumula na siya mga kasutlang, ilalagay natin yung sago. Liquid niya mga kasweetlangs. Naglagay na ako ng gata. And then, maglalagay na din ako ng water. And then, after that, maglalagay din tayo ng sugar. Kaso, ang problema, wala tayong white sugar, mga kasweetlangs. Kaya, gagamit na lang tayo kung anong meron dito. So, feeling ko magba-brown yung bilo-bilo namin kasi wala kaming white sugar. And then, ayan na siya. And we'll see kung anong kalalabasan. Kasi nga, dapat white sugar yung gagamitin mo. Kasi, magluluto din kami ng pansit na merienda at saka pambaon namin bukas. I mean, pambaon niya bukas kasi may pasok siya. And then, nakapag-marinate na din siya ng chicken para sa baon niya for the next day na naman. Ganyan dapat para nire-ready na namin para during the weekdays, mainit. Mainit yung gulay, umuusok. So, during the weekdays, mga kasweetlangs, hindi na kami masyadong mahirapang mag-prepare ng babaunin niya. So, inaantay na lang natin na kumulo yung gata. Pag kumulo naman na yan, dire-diretso na. Yan, mga kasweetlangs. Gusto kong madaming sabaw ang bilo-bilo namin. Kasi, syempre, pag bilo-bilo, higop-higop ka din ng sabaw. Yan. Dagdagan natin ng konting WhatsApp. That's what you want. Oh, alam nyo ba, nakabili kami ng kangkong. Ang mahal ng kangkong, parang, magkano to lads? 2 pounds, 1 pound something. Ha? 1 pound. 1 pound. 1 pound something tong kangkong. Alam nyo ba, yung kangkong sa amin, di ba, hinihingi lang yan sa kapitbahay or tumutubo lang siya sa gilid ng ilog na malapit sa farm namin. So, ganun kahirap ang maghanap ng mga Asian vegetables dito. Kailangan mo talagang sadyain. Hindi siya na hahanap lang sa mga normal grocery store. Kailangan mo talagang sadyain sa mga Asian store. So, buti na lang medyo malapit naman kami sa mga ganung store because we don't have car at the moment and hopefully magkakaroon na kami soon dahil alam nyo ba, ang hirap mag-commute dito, most especially during holidays. Walang transportation. So, it's a must, I think, na mag-purchase na kami ng car. So, I'm trying to do my very best para magkaroon kami. Dahil ang tagal naman ng bilo-bilo, ang tagal kumulo na padaldal na naman ako. Ayan si husband ko. Nilalagay na niya yung mga chicken, yung marinated chicken sa maliit na lalagyan. And then we will be putting it away into the fridge para ma-preserve pa rin yung freshness ng chicken. Yan naman ang pangpansit ng aking husband, mga kasweetlangs. So, mga kasweetlangs, since kumukulo na ang ating bilo-bilo, ilalagay na muna natin ang kamote. Okay? First is kamote. Wait lang. Yan, ayos natin. First is kamote.
kamote, ilalagay na natin yung binilot-bilot nating bilo-bilo. So, this is gonna be the bilo-bilo now. Ayan na yung pansit, mga kasweet lang. Almost ready na. And the next, mga kasweet lang, is umuto na. And then, we can put the langka. Sarap, pagpabango. Kailangan ng langka. Siyempre. Tapos, pag nandiyan na yung langka, ilalagay natin yung banana. Banana. Kung naaamoy nyo lang, mga kasweet langs, ang ating niluluto, ayan na siya. Ayan. Ayan. Okay. Antayin na lang natin yung mga prutas. Prutas. O, prutas naman yung langka, di ba? After nyan, takpan lang natin. Ayan na siya, mga kasweet langs. Medyo brown yung sauce niya kasi brown sugar yung ginamit ko instead na white sugar kasi wala kaming white sugar, mga kasweet langs. Hindi kasi kami gumagamit ng white sugar dito sa bahay kasi mas healthy nga yung brown sugar. So, ayan na ang ating bilo-bilo. Ready to serve! So, mga kasweet langs, luto na ang ating bilo-bilo and mag-scoop na tayo para sa ating merienda, mga kasweet langs. Ayan na siya. Wow! Ang hirap kasing maghanap ng ingredients nito, mga kasweet langs, kasi mahal. At mahirap hanapin nga. Mahirap siyang hanapin. Ayan, umuusok-usok pa, mga kasweet langs. Ito na nga ang ating bilo-bilo. Wow! May tapioca tayong nilagay. Let's see. Hello, darlings. Labs! Hindi naman na mag-smile. Nagutom na siya. Kanina pa daw sa gutom. Sarap. Kompleto, Ricardo. Sunog manan. Nasugatan sa sunog. Pasado alas